Mga kwento ni Felmo. Ako po si Andre. Kakagraduate ko lamang ng college. At ang ibabahagi kong kwento, nung kabataan ko, namin namang matalikong kaibigan, noong elementarya pa lamang kami. Nakatira ako sa probinsya ng Cebu. Malapit sa dagat at malapit rin sa bukid. 7 kaming magkakaibigan. Puro lalaki. Pero sa karanasan na ito ay 5 lamang kami sa kadahilanang nasa ibang baryo ang dalawa. Palayaw na lamang nila ang gamitin ko, Sir, para mas madali. Sila sina RJ, Yo, Lats at Ebs. 1 buwan pa lamang ang lumipas nang tumama yung napakalakas na bagyong Yolanda. Kaya sa lugar namin ay wala pa talagang masyadong ilaw at mga kabataan ay nasa labas lang palagi ng pamamahay. Naglalaro, nagkikwentuhan. Noong gabi na yon, nasa labas lamang kami na bahay nila RJ. Nagkikwentuhan. At as usual, mapupunta talaga sa nakakatakot na parte yung kwentuhan na yon. Bigla namang sinabi ni Ebs na, "Alam niyo ba si Manong Rodel? Aswang daw yan." Pinagalitan naman siya kaagad ni Lats dahil hindi daw dapat nagpapaniwala sa mga ganyang kwento. Lalo na at walang ebidensya. At doon naputol yung kwentuhan, Sir Seth. Ito kasing si Lats, tinuturing naming leader sa aming 7 dahil mas responsable na po ito kaysa sa amin. Mas matured ko mag-isip. Noon pa lamang kasi lahat ng desisyon niya ay maraming magandang naidudulot. Kumbaga, born to be leader. Kinabukasan, hapon, mga bandang 3:00, nagsama-sama na naman po kami. Kompleto kaming nagkikwentuhan sa labas pa rin ng bahay nila RJ. Malaki yung bahay nila. May tambayan sa labas. Bigla namang sinabi ni Lats na, "Tara, punta tayo dun sa may tulay. Manghuhuli tayo ng isda." Etong tulay, ang sa ibabaw nito ay ilog na nakakonekta sa dagat at malapit ito sa bahay nila Manong Rodel. Sabi naman ng dalawa, hindi raw sila makakasama kasi alam nilang matatagalan na naman sa pag-uwi. Mapapagalitan na naman sila. Kaya ayon, kaming 5 na naman ang natira. Sa kalagitnaan ng panghuhuli namin ng isda sa ilog, napatanaw kami sa bahay nila Manong Rodel. Pabiro ko namang tinanong si RJ na, "Kung patutulugin ka dyan ng isang gabi, papayag ka ba? May premyo kang cellphone." Ito kasing si RJ, Sir Seth. Ito yung pinakamatatakotin sa amin. Pero siya yung pinakamatangkad. Doon ay biglang sinabi ni Lats na pupuntahan daw namin si Manong Rodel para makiinom ng tubig at baka kailangan ng tulong nun. Kahit ayaw nung isa, wala siyang choice dahil may iwan siyang mag-isa sa ilog nun. At yun na nga, nasa labas na kami ng bahay ni Manong Rodel. Tinawag namin siya. Lumabas naman ito kaagad. Humingi kami ng tubig nun at nagtanong kung may maitutulong ba kami sa kanya. Itong bahay ni Manong Rodel, kubo lamang pero malaki na ito para sa taong nag-iisa lang sa bahay. Yun na nga, nagpatulong siya manguha ng kahoy para raw may pangsaing at maitinda siya nun. Tinulungan na rin naman namin ito. Fast forward, nakauwi kami sa aming mga pamamahay. Kada kain kasi namin, Sir Seth, ay dapat may ibabahagi kang kahit anong kwento o pangyari sa araw namin habang kumakain. Tinanong ako ng tatay ko kung anong ganap nung araw na yon. Kinuwento ko naman, pati nung pumunta kami sa bahay nila Manong Rodel. Sinabihan ako ng aking itay na, "Nak, huwag kayo masyadong pumunta dun ha. Hindi natin kilala yung tao." "Syoko yan si Rodel." Tumawa naman sila mama at pati mga kapatid ko. Tumawa na rin kahit wala akong alam. Itong si Manong Rodel, pumupunta kasi ito kahit kaninong bahay,
manghihingi ng bigas o kape kapalit ng isda. Kaya ayun, Shoko yung tawag. Isang gabi, inutusan si Ebs ng kanyang lolo na bigyan ng pansit si Manong Rodel dahil birthday ito ng kanyang lolo. Alas 6 umano yun. Medyo malapit rin naman ang bahay nila Ebs sa bahay nila Manong Rodel. Tatawid lamang ng kalsada at doon, bukid na. Nang gabing yun, kasama ni Ebs si Yo dahil magkadikit lang yung mga bahay nito sa isa't isa. Nasa bahay na raw sila at wala pong katao-tao. Tao po! Tao po! Ani ng dalawa sa labas ng bahay nun. Wala talagang tao. Walang ano-ano ay biglang nakarinig sila ng kaluskos sa likod ng bahay. Pinuntahan naman nila ito kaagad. At pagdating nila doon, ang nakita nila ay si Manong Rodel na walang damit pang itaas. Pawis na pawis sumano ito. Amoy lana o langis na sobrang lansa. Kulay abo at mabalahibo pa. Hindi nila namamalayan na nailawan pala nila ito ng flashlight kaya napatingin ito sa kanila. Sobrang pula ng mga mata nito. Maitim ang kuko at mahaba nun. Patakbo na sana sila Sir Sat nang biglang tumalon sa kagubatan itong si Manong Rodel. Kaya't iniwan na lamang nilang pagkain sa hagdanan ng bahay. Kinabukasan, kinuwento ito sa amin ng dalawa. Naniwala naman ako kaagad. Marami-rami rin kasing kwento ang aking itay sa mga ganyang bagay. Eto namang sila Sir Seth. Ang sabi niya sa amin, mamayang alas 5, punta tayo. To see is to believe. Si RJ, ayaw sumama gawa ng natatakot nun. Alas 5:30 ng hapon, palubog ng araw. Pumunta talaga kami. Napasabi na nga lang ako sa sarili ko ngayon na ang weirdo pala talaga namin nun. Pumunta kami sa bahay at patago na kaming sumilip Sir Seth. Laking gulat namin nang nasa likod na namin si Manong Rodel. Sabay sabi ng, "Salamat nga pala sa pagkain kagabi nung Ebs." Pinagpawisan kaming apat. Humarap kahit sobrang takot nun. Gusto naming tumakbo. Aaminin ko na ako talaga tatakbo sana nang bigla akong hinawakan nila at sa kanang braso na parabang sabi nito, "Huwag tumakbo dahil baka may hindi magandang mangyari nun." Hindi kami umalis. Pinatuloy kami sa bahay niya. Wala talagang nagsasalita sa aming apat nang biglang sabi ni Manong Rodel na, "Alam kong nakita niyo ako kagabi. Pagpasensya niyo na, natakot ko kayo." Sabi naman ni Lats, "Gusto na naming umuwi, Manong." Pinauwi naman kami. Hinatid pa kami hanggang sa nakalabas ng bukid sabay sabi na, "Huwag kayo mag-alala. Walang mangyayaring masama sa inyo. Balik kayo bukas, magkwento tayo." Nang tumalikod na ito, nagsitakbuhan talaga kami. Pagkarating namin sa bahay nila RJ, doon kami nagpalipas ng oras at lumabas naman si RJ at kinuwentuhan na rin namin yon. Kinaumagahan, laking gulat ko na nasa terasa namin si Manong Rodel. Nagkakape. Kakwentuhan ng aking ama. Malipas ang ilang minuto, umalis na ito at tinanong ko sila mama kung bakit naparoon si Manong Rodel noon. Sabi naman niya, binigyan na raw kami ng isda at nanghingi ito ng mainit na tubig at kape. Ilang oras lang ang lumipas ay tinawag ako ni RJ sa labas ng bahay. Pagkalabas ko ay naroroon yung tropa. Tanong ko, "Ba't ang aga niyo?" Sabi naman ni RJ na inutusan na raw siya ng kanyang ama na bumili ng kahoy kina Manong Rodel. Sa sobrang takot niya ay tinawag pa talaga kaming apat para samahan siya at may dala pa itong mga bawang at bag ni Gwen Garcia. Alam na mabisaya ito, yung may laman na asin. Napatawa kaming apat Sir Seth sa kadahilan ng preparado ito.
Nagulsa naman kami ng mga bawang at asin at pumunta na kaagad nun. Pagkarating namin na patawid na sana sa kalsada, saktong nandun si Manong Rodel. Dala ang mga kahoy at biglang sinabi na, "Hintayin niyo na lang ako sa bahay. I-deliver ko ito." Nagtinginan kaming 5. Walang sabi-sabi nang sumama sila at sumama na rin kami. Para kaming buntot ni Manong Rodel, sunod ng sunod nun. Hanggang nakabalik kami sa pamamahay niya. Nagtanong siya kung bakit may dala-dala kaming bawang. Nagulat kami ng gawa ng nasa bulsa lang naman namin ito. Bakit niya alam yon? Wala kaming nasabi at biglang inabot ni RJ yung pera at sabing, "Bili po kami ng kahoy." Tumawa si Manong Rodel at pinatuloy kami sa bahay niya. Pero walang gustong pumasok nun. Doon, Sir Seth, may lantay naman nagawa si Manong Rodel. Dinala niya ito sa labas tsaka kami pinaupo. Nagtanong ito, "Naniniwala ba kayo sa aswang? Dito kasi sa lugar natin may aswang na medyo may kagwapuhan eh." Tumatawa siyang sinabi ito. Tumawa na rin kami, Sir Seth. Yun bang plastic na pagtawa? Maya-maya ay tinanong ni Ebbs na, "Totoo po nga Manong na sa dagat lang kayo nakita?" Napatigil sa tawa si Manong at sabi niya, "Oo, umano." Ayon kay Manong Rodel, hindi umano siya taga doon. Galing siya sa barko noon nang may mga pirata umanong umakyat sa sinasakyan niya. Pinahubad silang lahat at tinutukan ng mga baril. Mga taong 1999 nangyari yon. Wala pa kami noon. Di pa kami pinanganak. Tinutukan umano sila ng baril. Malapit siya sa bintana kaya hindi siya nagdalawang isip na tumalon. Nakahubad pa siya. Iniwan lahat ng gamit nun. "Di ba tinanong ko kayo kung naniniwala ba kayo sa aswang?" "Aswang talaga ako." Tumingin ito kay Ebbs at sabay sabi na, "Di ba, nakatira ako sa lugar ng mga aswang. Tinakasan ko yung lugar kung taga saan ako kasi gusto ko magbagong buhay. Puro kasi mga aswang tao dun eh, pati pamilya ko." Ayon pa sa kanya ay hindi umano Manong Rodel ang tunay niyang pangalan. Pinanindigan niya na lamang umano ang pangalan na yun gawa ng yun umano ang pangalang bigay ng mga tao sa kanya. Nang mga panahong ikinuwento niya ito ay hindi na kami nakaramdam ng takot. Tinanong pa nga namin kung totoo bang kumakain sila ng mga tao noon. "Oo, pero dito, hindi sa lugar natin. Mga hayop na lang yung kinakain ko." Tinanong ko siya kung bakit doon na lamang siya nakatira. Ngumiti ito. Sabi niya na ilang oras daw siyang lumalangoy noon sa dagat. Susuko na sana siya kasi nga aswang siya at sigurado siyang kung saan siya mapunta. Kamalasan at perwisyo umano ang may dudulot niya. Bigla umanong lumiwanag nun at pagbukas ng mga mata niya, flashlight ito. May mga tao. Kasama na rito ang aking tatay at lolo ni Ebbs. Dinala umano siya sa lugar namin at pinatira siya sa bahay nila Ebbs ng halos 2 taon. Nung marami ng buntis sa lugar namin, pati na mga magulang namin ay nagdesisyon siya na tumira sa bukid para lumayo sa mga buntis na yon. Tinulungan naman siya ng lolo ni Ebbs na gumawa ng munti niyang bahay. Minsan nga raw ay pinuntahan siya ng pamilya niya kaso hindi niya ito pinatutuloy. Pinaaalis niya ito dahil alam niyang may mga masasamang gagawin ito. Sabi pa niya, napamahal na siya sa lugar at sa mga tao. Alam niya umano na may mga taong alam na ang sekreto niya pero tinanggap pa rin siya. Kaya malaki umano ang pasasalamat niya. "Huwag kayo mag-alala. Pag may nalaman akong perwisyo na aswang dito sa lugar natin, malalaman ko talaga yun. Papalayasin ko. Pag hindi umalis, ako na yung magsusubog sa mga tao dito." Pagkatapos noon, kinuwento naman namin ang pangyari na yon sa mga magulang namin. Tumawa sila na para bang alam nila ito.
Ganito din umano ang reaksyon ng pamilya ng ibang tropa. Magmula ng araw na yun, Sir Seth, gabi-gabi, may tumatakbo sa may bubungan namin. Minsan ay parang may hinahabol. Tumatawa pa nga dati kami, Sir Seth, dahil pinagsasabihan lang nila pag may tunog yung mga bubong na, "Ang aga mo naman, Rodel. O hindi kaya, kain tayo, Rodel." Nung nagkolehiyo na ako, nasa syudad na ako noon. Nag-aaral ako sa kursong criminology. Third year college ako nung nag-chat sa akin yung dalawa naming tropa. Nag-video call pa nga kami. At ang sabi, hinahanap pa raw kami ni Manong Rodel noong nakarang araw. Si Bu at si Yu lang kasi yung naiwan, Sir Satel. Nag-stop muna sila ng pag-aaral. Samantalang kami ay nasa syudad ng Cebu. Tinanong namin yung dalawa kung ba't kami hinahanap. Sabi naman nila, hindi rin nila alam. Biglaan kasi dahil ilang taon nang lumipas. Nagtanong na lamang ito bigla kung nasaan nga kami at kung kailan na raw kami makakauwi. Kinabukasan, hindi ako makatulog sa hindi ko malamang dahilan. Kahit na di na ako magsiselfone na hindi talaga. Naabutan ako ng 1:00 ng madaling araw. Nang nag-cellphone ulit ako at pagtingin ko, online lahat ng tropa. Pagtingin ko sa GC ay hindi rin pala sila makatulog. Nag-usap kaming saglit nun. Mag-2 na. Hindi na talaga ako nag-cellphone ulit kasi nga gusto ko na talaga makatulog. Maya-maya ay biglang nag-ring cellphone at pagtingin ko ay tumawag ang ate ko. Sinagot ko naman ito. Nakausap ko si tatay at ang sabi niya, wala na si Manong Rodel. Tinanong ko siya kung anong nangyari. Biglaan umano yon at noong nakarang araw ay nagtanong pa ito kung makakauwi raw ba kami. Kasi nga magbe-birthday na ito. Sinagot naman nila ito na hindi gawa ng weekdays yun at umuwi nga ito bigla na lang. Nung sumunod na araw pagkatapos noon ay hindi na nila nakita si Manong Rodel kaya pinunta nila ito sa bahay at pinaglutuan pa ito ng pansit at mga manok noon. Pagkatapos, sa hindi malamang dahilan ay pinuntahan nila Papa at ni Lolo Ebs. Kasama yung dalawa naming tropa at yung iba pa. Bandang 2:00 raw ito at kakatapos lang naming mag-chat nito. Pagkarating nila sa bahay, nakita nilang wala na itong buhay. Nakahiga lamang ito sa kama na para bang natutulog lang. May Manila paper pa po ito na dinikit sa bubong. At ang sabi, salamat sa inyong tanan. Kamunay bahala sa akong lawas ug palihog at imana ako balay. Nasa Tagalog, salamat sa inyong lahat. Kayo nang bahala sa katawan ko at pakiusap ay alagaan yung mabuti ang bahay ko. Lumipas ang panahon, 23 na kami. Kakagraduate ko lamang ng college. At sa totoo lang, kung pwede lang bumalik sa panahon, umuwi kami kahit umabsent ng 1 araw man lamang. Baka kasi may gustong sabihin sa amin si Manong. Hanggang ngayon, Sir Seth, ay maayos pa yung bahay ni Manong at kung minsan, doon kami sa labas ng bahay niya tumatambay ng tropa. Kahit medyo nakakatakot, nililinis nito ng mga tao na taga sa amin. Nakakatuwa lang. Akala namin noon kami lang ang nakakaalam na aswang si Manong Rodel. Alam pala ng halos lahat ng tao sa amin yon. Alam kong marami din ang hindi naniniwala dito pero sa probinsya namin, maririnig niyo kahit saan ang kwentong ito. Ang kwentong ito ay binahagi ng aking kaibigan na si Roy. Karanasan nila ito ng kapatid niya na si Vicky nung naninirahan pa sila sa Camotes Island. Nangyari ito, dekada 90. Nung nag-aaral pa sila ng kapatid niya sa high school, talagang napapalingon umano nitong si Vicky ang mga kalalakian sa eskwelahan dahil sa angking kagandahan nito. Mistisa na, chinita pa.
Partida. Wala silang ibang lahi nun. Purong Pilipino kumbaga. Maraming nanliligaw sa kapatid niya ng mga panahon na yon. Pero wala siyang sinasagot na kahit isa. Hindi naman pinapakialaman ni Roy ang kapatid niya sa mga desisyon niya sa mga bagay na yon. Kung sino lamang yung magustuhan ng kapatid niya, susuporta ito. Magkaklase din sila ni Vicky noon. Kaya sila naging magkaklase dahil huminto si Roy sa pag-aaral ng 1 taon dahil hindi kayang tustusan ng mga magulang nila na sabay silang pag-aralin. Kaya nagtrabaho siya para makapag-ipon. Para sa susunod na pasukan, makakapag-aral ulit ito. Lumipas ang 1 buwan, may bagong lipat na estudyante galing pa sa kabilang isla. Lalaki, may kagwapuhan, matangkad, moreno at matipuno ang katawan. Jonathan ang pangalan niya, Atan for short. Tahimik lamang si Atan ng mga panahon na yon. Wala pang kaibigan. Laging nasa gilid at nag-iisa. Kaya naman ginusto itong kaibiganin ni Roy. Bay, Roy nga pala. Sabay abot ng kamay kay Atan nun. Jonathan, Atan na lang yung tawag mo sa akin para maiksi. Atan, gusto mong sumabay sa amin ng kapatid ko mananghalian mamaya? Nahihiya ako eh. Huwag ka na mahiya. Kaibigan mo na ako ngayon. Siya nga pala, ipapakilala kita mamaya sa kapatid ko pagkatapos ng klase natin. Matapos ang kanilang klase ay nagsilabasan na yung mga estudyante sa kanilang silid nun. Oras ng pananghalian, hinintay ni Roy si Atan sa labas ng silid nila. Atan, tara na! Sabi na tayong kumain. Dali-dali namang lumapit si Atan sa bago niyang kaibigan. Siya nga pala, Atan. Kapatid ko, si Vicky. Jonathan nga pala. Sabay abot ng kamay nito sa dalaga. Napalapit si Atan sa magkapatid kaya naging matalik silang magkaibigan. Ilang buwan ang nakalipas habang naglalakad sila Roy at Atan. Bigla na lamang nagwika si Roy ng, alam mo ba, ramdam ko na may gusto ka rin sa kapatid ko. Nakikita ko sa mga mata mo pare, pag tinititigan mo yung kapatid ko. Wala namang problema sa akin na ligawan mo yung kapatid ko, Atan. Botong-boto ako sa'yo. Mabait, matalino. Bonus na yung kagwapuhan mo at ganda ng katawan. Hindi nakaimik si Atan sa mga sinabi ni Roy. Tama naman si Roy. Nagugustuhan na rin ni Atan si Vicky. Sa mga ilang araw na nagdaan, naghahanap ng saktong pagkakataon si Atan para sabihin na gusto niya ang dalaga. Vicky, pwede ba kitang makausap mamaya pagkatapos nating mananghalian? Kinakabahang wika ni Atan nun. Pumayag naman ang dalaga nun. Matapos nilang mananghalian, siniko-siko ni Atan si Roy. Sinyalis yun para paalisin niya ang kaibigan niya para magkausap sila ni Vicky. Oh, aalis muna ako. Bibili muna ako ng tubig. Medyo nabibilaukan ako eh. Palusot na wika ni Roy. Kuya, may tubig pa ako dito. Baka gusto mo. Wika ni Vicky. Ibang tubig yung gusto ko. Sige, dyan na muna kayo. Ilang minutong tahimik yung dalawa. Tinanong ni Vicky si Atan kung ano ang sasabihin nitong importante. Habang naghihintay si Vicky sa sagot ni Atan, hindi nila namalayan na dahan-dahang nagtatago si Roy sa sulok na para bang gusto niyang malaman ang nais sabihin ni Atan nun. Habang umiinom ng ice tubig. Vicky, gusto kita. Pwede mo ba akong ligawan? Pwede ba kitang ligawan? Nung narinig ni Roy ang sinabi ni Atan, nabuga niya ang tubig na iniinom niya at naubo pa. Sabi ko na nga ba may gusto tong lokong to sa kapatid ko. Wika niya sa isipan. Nagulat naman si Vicky nun. Ayon kay Vicky, pwede naman umano pero sana'y makapaghintay itong si Atan. Nag-aaral pa kasi umano silang dalawa. Gusto niya pang makapagtapos ng pag-aaral sa high school nun. Sige, maghintay ako, Vicky. Fast forward. Matapos nilang graduate sa high school, nagpasya si Atan na bumalik muna sa kanilang isla. Nang magpapaalam na sana si Atan sa magkapatid, biglang nagwika si Roy ng,
Atan, baka pwedeng sumama kami sa'yo. Bakasyon naman eh. Walang pasok para naman makapaglibang kami ni Vicky. Hindi pwede. Bakit naman? May tinatago ka ba sa amin ni Vicky? Wala. Sige, kung yan ang gusto nyo. Yun naman pala eh. Magpapaalam lang kami nila nanay ah. Hindi magagalit yun. Wala namang pasok eh. Nang makapagpaalam na si Roy sa magulang niya, nag-impake sila ng mga gamit ni Vicky. Medyo nasasabik ang dalawa kasi unang beses silang dumayo sa ibang lugar sa kabilang isla. Kinabukasan, nang paalis na sila patungo sa kabilang isla, sakay-sakay ng malaking bangka. Napansin ni Vicky na biglang tumahimik si Atan. Atan, ba't ang tahimik mo? Ayaw mo ba nasasama kami ni Kuya sa inyo? Hindi ah. Gustong-gusto ko kayo makasama pero kasi... kasi nga nag-aalala ka, baka hindi namin magustuhan doon. Walang problema yun, Atan. Basta kasama ka namin at igala mo kami sa inyo, masaya na kami. Nang makarating na sila sa isla, naghanap agad ng habal-habal ang magkakaibigan para sakyan papunta sa kanila ni Atan. May mga tumanggi umano na pumunta doon kina Atan noon. Hindi ko na lamang sasabihin kung anong baryo. Ayon sa mga ito, delikado umano ang baryo na yon. Nagtaka naman ang magkakapatid sa sinabi ng habal-habal driver. May isang lalaking nag-alok sa kanila na ihatid sa lugar na yon. Pwede ko kayong ihatid doon pero may kamahalan nga lang. 20 kada isa sa inyo. Pumayag si Roy sa alok ng driver. Siya lang ang bukod tanging nag-alok sa kanila na ihatid sa lugar na yon. Habang bumabiyahe sila, biglang nagtanong yung driver. Bakit pala gusto niyong pumunta sa lugar na yon? Napakadelikado doon ah. Hindi na lamang pinansin na magkapatid yung sinabi ng driver kasi kasama naman nila si Atan. Makalipas ang kalahating oras na biyahe, nakarating sila sa boundary ng lugar. Hanggang dito na lang. Pwede na kayong bumaba. Lakarin niyo na lang papuntang baryo. Walang nagawa yung tatlo kaya nagbayad na lamang sila ng kanilang pamasahe. Habang naglalakad ang tatlo, napansin naman ni Vicky si Atan na hindi talaga ito makausap. Atan, kanina ka pang ganyan. Hindi ka umiimik. Kasi sana hindi na lang kayo pumunta dito. Delikado. Nagpumilit talaga kayo na sumama sa akin eh. Doon na lang kayo kakausapin sa bahay, sabi nito. Pagkarating lang sa baryo, napansin na magkapatid na konti lamang ang mga bahay dito. Konti ang mga tao. At napansin din na magkapatid na napakatulis na mga titig sa kanila ng mga ito na may pagngisi. Biglang may sumalubong sa kanila na isang mama at nagwika ng, Atan, sino yung mga kasama mo? Mukhang ang babango nila. Pasalubong mo ba yan galing sa kabilang isla? Wala ka nang pakialam dun. Galit na wika ni Atan sa mama. Dali-dali silang naglakad papunta sa daan kung saan ang bahay nila Atan. Sino ba yun Atan? Parang iba yung ugali ng mga tao dito ah. Nakakatakot yung mama na yun kuya. Huwag niyo na lang pansinin. Malapit na tayo sa bahay namin. Napansin ni Vicky na masukal ang daan patungo sa bahay nila Atan. Medyo malayo konti sa baryo. Nagtanong ito kay Atan. Atan, bakit medyo malayo yung bahay niyo sa mga bakabaryo niyo? Oo nga Atan. Malapit na ba tayo? Andito na tayo. Nakita nila Roy at Vicky na medyo may kalakihan ng bahay. Yung dingding ay kawayan at ang bubong naman ay kugon. Isa lang ang bintana nito. Nay, tay, andito na si Atan. May mga kasama. Wika ng kapatid ni Atan. Tatlo silang magkakapatid. Puro mga lalaki. Matatanda pa sa kanya mga ito. Medyo may kalakihan din ng katawan at matatangkad. Tuloy kayo. Atan, papasukin mo yung mga bisita natin. Wika ng ina nito. Nung naupo na yung dalawa ay biglang nagsalita ang ama ni Atan. Iya, ano bang pangalan mo?
Ako po si Vicky. Ito si kuya ko, si Roy. Kaklase po kami ni Atan. Napakaganda man naman, Iha. Ikaw ba yung nililigawan ng anak ko, Iha? Opo. Mga anak, maganda kayo na makakain para sa bisita natin. Utos ng kanilang ama. Habang kumakain sila ay napatanong itong si Roy. Mawalang galang na po. Magtatanong lang sana ako. Bakit medyo malayo yung bahay niyo sa baryo? Tanong ni Roy. Napatigil saglit ang ama ni Atan at ang dalawa niyang kapatid. Bigla na lamang naging seryoso ang mukha nito at nagwika ng, mga aswang yung nakatira sa baryo na yon. Masasama mga naninirahan doon. Alam ko na hindi pa kayo sinasabihan ni Atan sa tunay niyang pagkatao. May lahi kami pero hindi kami gumagambala ng tao. Mga hayop lang. Di tulad ng ibang kalahi namin na nang peperwisyo ng tao kaya pumukod kami sa kanila. Baluktot ang mga gawain nila. Nanlaki ang mga mata na magkapatid dahil sa narinig nila. Atan, totoo ba yun? Bakit hindi mo sinabi sa amin? Oo, Vicky. Totoo ang lahat ng sinabi ng ama ko. Kaya ako lang hindi sinabi sa inyo, baka ipagtabuyan niyo ako at kamuhian eh. Huwag kayo mag-alala. Hindi naman kayo aanuhin dito. Mga kaibigan kayo ng anak ko. Lalo ka na, Iha. Nangamba ang magkapatid dahil hindi nila inaasahan ang mga nangyari. Parang nagsisisi umano sila na nagpumilit pa silang sumama kay Atan nun. Kinahapunan, naganda ng plano itong ama ni Atan at mga anak nito. Dahil sigurado silang may bibisitang mga kalahi nila ng gabing yon. Kinagabihan, unti-unti nang bumabaho ang kapaligiran. Nasa labas ng bahay ang ama, tina at ang dalawang kapatid ni Atan. Sina Roy, Vicky at Atan ay nasa loob ng bahay nagkukubli. Atan, gusto na naming umuwi. Nagsisisi ako na nagpumilit kaming sumama sa iyo sa lugar nyo. Sinabi ko naman sa inyo, Roy, na huwag na kayong sasama eh. Hindi naman ako makatanggi sa inyo. Baka isipan niyo ako ng masama. Pero huwag kayong mag-alala. Itatakas ko kayo dito papuntang bayan. Vicky, humingi ako sa inyo ng tawad. Itinago ko sa inyo yung tunay kong pagkatao. Lalo sa'yo. Sana mapatawad mo ako. Hindi ko kayo papabayaan. Lalo ka na. Importante ka sa akin kaya ayaw kung may mangyari sa'yo masama. Maya-maya ay biglang may sumigaw sa labas. Densyo, magandang gabi sa'yo. Para atang pinagdadamutan mo kami ng pagkain. Alam kong nasa loob ng bahay mo ang mga pagkain namin kaya ibigay mo na sila. Hayop lang ang kinakain nyo at hindi tao, di ba? Napasilip sa butas ng dingding si Roy at nakita niya yung hubad-hubad na pamilya ni Atan na may langis sa katawan. Hindi sila pagkain. Bisita sila ng anak ko. Subukan mong lumapit at magkakamatayan tayo. Alam naman ninyo mas malakas kami ng hamak kaysa sa inyo kaya huwag mo nang tangkain na sumugod pa. Walang ano-ano'y nagpalit ng kaanyuan ng pamilya ni Atan. Nagulat si Roy dahil unang beses siyang nakakita ng ganong nilalang. Yung dalawang kapatid ni Atan, malalobo umano ang muka. Sobrang lalaki ng mga katawan. Mahaba din ang kuko. Ang ama naman ay malaaso ang muka. Malaki ang pangakatawan. Mahaba naman ang pakpak ng ina ni Atan. Biglang nagsitaasan umano ang buhok ng nanay ni Atan na para bang itong mga alambre na matutulis ang dulo. Parang may buhay ang mga yon. Walang ano-ano ay biglang sumigaw ang kapatid ni Atan ng, Atan! Umalis na kayo dito. Wala na tayong oras. Bilisan nyo. Gagabayin ko kayo kung saan ang daan papuntang bayan. Dali-daling lumabas ng bahay ang magkakaibigan. Hawak-hawak ni Atan ang dalawa. Ginabayan naman siya ng daan ng kapatid niya kung saan sila tutungo nun. At nung malapit na sila sa daan kung saan papuntang bayan, ay biglang may humarang sa kanila na tatlong nilalang. Saan kayo pupunta, Atan? Ibigay mo sa akin ang mga kasama mo para hindi ka na masaktan.
Nagulat sila na may biglang tumalon galing sa likuran nila Atan. Ang isa niya palang kapatid yon. Nagulat si Vicky dahil sa anyo nito at parang maiisi na siya sa kanyang salawal dahil sa takot. Ako nang bahala dito, Atan. Umalis na kayo. Pero Noy, 3 sila, mag-isa ka lang. Sige na, bilisan nyo na. Ang importante ay makaalis yung mga kaibigan mo dito. Walang ano-ano ay biglang sumugod ang dalawa kung saan naroroon na mga kaibigan ni Atan. Saan kayo pupunta? Wika ng kapatid ni Atan na sakal-sakal lang dalawang nilalang sabay sakmal sa mga ulo nito. Hindi napansin ng kapatid ni Atan na yung isang aswang ay pasugod sa kanyang kapatid noon. At ang mga kaibigan nito habang tumatakbo. Napansin agad ito ni Atan. Biglang sinunggaban ni Atan ng nilalang na unti-unting nagbabago ang anyo. Malalobo din ang mukha at mas doble ang laki kesa sa mga kapatid niya. May mahabang buhok na kagaya sa kanyang ina. Walang sabi-sabi ay pinutol ang ulo ng nilalang na yon gamit lamang ang isang kamay. Matapos ang ganap na yon, unti-unting bumabalik sa dating kaanyuan si Atan. Ginawa niya yun para hindi lalong matakot ang magkapatid. Matapos nun ay dali-dali namang tumakbo ang magkakaibigan habang takot na takot ang magkakapatid. Pagdating niyo sa bayan, maghanap kayo ng mga taong tutulong sa inyo. Wika ni Atan. Paano ka, Atan? Hindi na umimik si Atan ng mga sandaling yon. Nang nakarating na sila sa bayan ay biglang nagwika si Roy ng, Bayan na din. Atan, maraming salamat sa pagliligtas mo sa amin ng kapatid ko. Lumapit umano si Atan kay Vicky at tinawakan ng mga kamay nito. Vicky, hanggang dito na lang ako. Hindi ko na kayo maihatid sa inyo. Patawad kung hindi ko sinabi sa iyo kaagad na ganito ako. Ayokong mawalay ka sa akin. Ayokong kasuklaman mo ako. Biglang kumaripas ng takbo papalayo si Atan noon. Sa mga oras na yon, walang nagawa umano si Vicky kundi umiyak na lamang. Hindi man lamang niya nasasabi kay Atan ang tunay niyang nararamdaman. Nakauwi ng ligtas sa magkapatid sa kanila. Ibinahagi nila ang kanilang karanasan sa kanilang mga magulang. Nagpasya mga magulang nito na lumipad ng ibang lugar kaya doon sila napadpad sa Leyte. Hanggang sa ngayon, hindi alam ng magkapatid kung ano na ang nangyari kay Atan. Hindi nila makalimutan ang karanasan nila sa lugar ng kanilang kaibigan.